So yan, good morning mga kalangga. At syempre yung mga daladala ko kasi mga kalangga, surprise! Syempre sa bawang pa lang sa akin channel, support po. Welcome sa akin channel. Support tayo, Rolf Malalag, Rachel Morales, Pro Boys and Pro Girls, at sa mga kasama ko charity vlogger. And syempre salamat sa lahat ng mga anonymous, mga supporters, mga marathoners, viewers, sponsor, sa lahat ko nag-support, kapamilya natin sa YouTube industry, Marshall Community. Maraming salamat po sa support pong mga kalangga. At syempre punta ako na ang ospital. Kasi mga kalangga, ito malalaman mamaya ang result na hapon. At kung ito na yung tunay na inaantay at kinakabahan ako kasi di ko alam kung ano ang resulta. Kasi ilang taong ko itong kinikimkim, ilang taong ko itong dinadala na matapos na ang problema. Kasi po mga kalangga, alam nyo, di ba? At basta, ako na muna ang pupunta doon para magpa-ultrasound and then sunod si Kumare, no? Ako na muna kasi walang bantay sa mga bata at may pasok. So, yun mga kalangga, malalaman dito sa result kung basta yung mga haka-haka nila na ako ba talaga ay tunay o ano, di ba? Abangan nyo mga kalangga. Ito muna ang update and syempre salamat sa mga nyo ko sa vlog ngayon mga kalangga. So yun mga kalangga, finally nandito na ako sa Erosin District, Erosin General Hospital pala, sorry. So dito ngayong umaga magpapalista ako kasi ang ultrasound ay mamayang hapon pa. So uwi muna ako after nito. Ano lang naman, 30 minutes ang biyahe pero okay na naman. So dito na ako kasi syempre Erosin District, Erosin General Hospital pala para magpalista sa aking ultrasound. At siyempre, sabay ko na si Kumare. At meron akong referral na kuha ko kahapon mga kalangga. Ito. Magtataka sila kung bakit ako ang magpapa-ultrasound. Kalangga. Ayun. So, yun mga kalangga, pinapaalam pa kung pwede yung sitwasyon kasi karamihan ng okay na? Ayun na, nakalis na sir. Alas 2 ka bumalik. Alas 2. Sige. Ay, ibiling ko na po yan. Alright. Yan na, okay. Baka din mo na lang siya alas 2. Okay, salamat. So yun mga kalangga, at buti naman pumayag na kasi karamihan na yung ultrasound babae, di ba? So ako lalaki. Nagtaka sila kung bakit. Pinaliwanag ko naman, in-explain ko na for my requirements para sa birth certificate ko. So yun mga kalangga, babalik ko alas 2. Ulan, no? Oo mga kalangga. So wala man ako matambayan dito mga kalangga. So may gagawin pa ako dun sa bahay. At so mamaya na ako balik ng alas 2 ng hapon. Syempre nasa na ako, number 15. O di ba, ang dami na. Pinasikaso pa kasi kanina umaga kaya dumating ako dito, hindi ako nakapunta ng maaga. Ganun talaga ang busy, di ba? Pag busy person, ganun talaga. So at least pumayag na makapag-ultrasound ako dito. May case po mga kalangga. So mamaya kasama ko si Kumari papunta dito at syempre alamin niyo kung ano pa kaganapan ang sunod na mangyayari ngayon. Antabay mo na tayo. Dito na kayo at uwi muna ako sa akin. So yun mga kalangga, finally andito na ako sa Bulan Sorsogon. Nalaglag yung helmet. Andito na po ako sa Bulan, so may pinabili lang si Kumari na kakailanganin sa pagtinda mga kalangga. So dito ako sa store. Ito yung aganapan mga kalangga, update. Ayan, tape. Kakailanganin ko, tape lang pala. So yan mga kalangga, akala ko nung pinapabili, kailangan daw tape, packaging tape para dun sa lagayan ng mga soft drinks. So yan, pauwi na muna ako mga kalangga and then mag-asikaso pa ako doon, marami pang ayusin ngayon syempre mga kalangga. Diyan muna kayo, dito ako and syempre tuloy lang tayo. Mamaya balik kami ni Kumari mamayang hapon doon para sa ultrasound naming dalawa. O, diba? So yun mga kalangga, at syempre
no? Kapag hapon. So, andito na po ako finally sa, ano po, sa Kerosene General Hospital para magpaano na po, magpa-ultrasound mga kalangga. Sasamahan niyo ako, syempre, ngayong araw. So, dito na ako, ayan, no, sa General Hospital para schedule na aking ultrasound ngayong hapon. So, ito muna update, bawal na mag-vlog dun at mag-vlog mga kalangga. So, yun mga kalangga, ano pala, wala pa si Doc para sa ultrasound, so na mag-aaga tayo dumating. So antay na lang daw, maraming pasyente dito. So mag-aantay pa ang mga kalagad ng mahigit isang oras. Kaya na wala. So mamaya na lang update mga kalagad. Ayun. So yun mga kalangga, nag-umpisa na daw pero pang number ano pa ako yata, 15. Kasi yun nga, ang iba nandito lang, taga dito lang sa kanila kaya mas malapit lang. So ako naman, yung nakuha ko number 15, so mag-aantay pa ako maya para isa lang na ako at malalaman natin talaga mga kalagka dito ang result kung ano ba talaga ang tunay, no? Abang na lang tayo mga kalagka. So yun mga kalangga, no? Nasa pila pa ako para matuloy na yung ultrasound sa akin mga kalangga. So antayin-tayin ng mga ilang oras. So isang oras na rin po ako dito. Check ako. So grabe ko itong mga kalangga. Pero after nito, sagit lang naman to. At di ko lang kung makukuha ang result agad ngayon o kaya babalik pa kami schedule ng ilang araw. So yun mga kalangga, tapos na akong i-ultrasound, so antayin ko lang result. At yun nga mga kalangga, no? So may babayaran akong halagang 1,500, di ba? Pera pa yung sa munisipyo, grabe no? Ang laki din pala ng gagastusin nito. So, ito. Hinahanap ko yung ano magbabayad kasi ako. Mga kalangga. Okay. Sa pharmacy pala mga kalangga ito babayaran. Okay ma'am. Magpe-payment po. Payment po ma'am sa ultrasound po. 1,500 po. Walang discount pag estudyante. Joke lang. Senior wala din. Si Doc na. So, di ba? Ang laki din ng ano, sa requirements pa lang. Ito requirements din. Tapos magpapa-medical pa ako bukod sa ultrasound. Kasi ang problema ko, ma'am, yung birth certificate ko is female. Apat ng anak ko. Yun po. Ang daming proseso pala. Yan po. So mga kalangga, kung wala kang budget, magkayos nito. Pero sana, no? Sana sa mga gantong case, libre na lang. Yun ang isang protocol or batas na ginawa ng Pilipinas para sa mga tulad ko mga kalangga. So salamat po. Kasi mga kalangga, no? Sumamaya na kasi baka bawal mag-video dito mga kalangga. So ayan mga kalangga. Yun. Final po, nakuha ko na po yung result. Ito. Result ng ultrasound. So ito po yung ipapasa ko, isa sa requirements para maayos yung birth certificate ko. No? Halagang 1,500, grabe. Sabi ko kung wala ka talagang budget sa ganito, wala, hindi mo maayos. Tapos bukod pa din sa babayaran ko sa munisipyo mga kalangga. So sana sa mga ganito, no, nananawagan ako sa sakay ng gobyerno, no, sa lahat, no, kung sino man ang dito. Ayan yun. Magpapa-schedule ako at kakausapin ko kung sino man dun sa munisipyo. Siyempre,
pag ako napunta sa PSC, kakausapin ko na naman yung ano, yung pinaka head doon, na i-request ko na magkaroon sila ng batas talaga na yung mga ganito wala nang masyadong malaking gastos. Kasi at totoo lang, paano kung wala kang extra money, sapat na yung kita mo, di ba? Paano mo maayos to? So marami din daw sa kanila na ganito ang reklamo din na napakamahal ng gastusin din. So mga kalangga, no? Syempre kung sa may kakayanan lang, di ba, makakapag-ayos. Paano wala? At tutuusin mga kalangga, o di wala man kaming kasalanan nito kahit ako. Hindi ko man to alam, di ba? So yun, nananawagan ako, no, sa sa government ng Pinas, no, sa pangulo na sana yung batas po, lahat po na may mga problema sa birth certificate po, kahit anong case man yan, sana requirements na lang. Tulad ko, halimbawa, para mapatunayan na lalaki ako, kung may anak ako, yung birth certificate nung anak ko, di ba? O kaya anong requirements man, school credential, pwede yon. Pero wala lang dapat mga gantong malaking babayaran pa, di ba? Kasi kawawa yung isang tulad ko, no? Yung igagastos ko dito, grabe na kung tutuusin, pambili pa ng mga ano to, ng pangangailangan ng pamilya, mga bata, panggatas, di ba? Kaso nga lang dito sa Pinas, ito yung mahirap na sitwasyon na kinakaharap natin. So kailangan natin sumunod sa rules. Nung nakaraan nga, sabi ko dun sa munisipyo ng Bulan, sabi ko, sir, bakit ganon? Ang laki pa ng babayaran, tutuusin, ano? Sabi ko, totally, hindi man namin kasalanan talaga yun eh. Inulit ko na naman dati. So sabi sa akin, protocol kasi yan, sir, yan ang rules. So para maayos yan, may mga requirements na hinihingi ang government, no, ang sangay niyan para maayos. So step by step. So ito na yung step by step, ultrasound, after nito mag-medical pa. And then yung babayaran ko pa sa munisipyo na 8,000 plus, hindi ko alam yung plus na sinabi. Kung malalaman ko yan bukas na, kasi hapon na hindi na kaya. Bukas ipapasa ko yung mga requirements, tapos tatanungin ko kung magkano yung halaga na hihingi sa 8,000 plus na sinasabi nila. And then mga kalangga, mag-iipon na naman tayo para maano to ng ilang buwan. Di ko masabi kung ilang buwan, no? So sana mga kalangga, tulungan niyo ako makapaldo, no? Tulungan niyo ako makapaldo at makapag-ipon agad para maisalang ko na tong, kasi hindi ito magagalaw at hindi ito mapaprocess kapag wala yung bayad, yung payment doon na sa munisipyo or for processing daw. So sana yung ganong processing, libre na yan ng government, di ba? Libre na yan kasi wala may kagustuhan ng pangyayari sa sitwasyon ko, di ba? Ay, pinanganak ako lalaki, tapos ang birth certificate ko female. Hindi na daw pwede mga kalangga ng late register, no? Kung pwede sana ipalit register, sabi ko hindi na daw pwede kasi yung mga late register daw dapat months lang or yung sariwa pa, di ba? Sa akin, late ko naman talaga to na nalaman na eh, no? Kaso nga lang, nakaraan mas mahal pang hiningi nito kumpara dun sa 8K plus na bayad sa processing. Dati ang mahal talaga. Yung kakilala nga dun dati sa, may kakilala akong nakausap na attorney, yung kaibigan niyang babae mga kalangga, male din. So umabot ng mahigit 100K ang ginastos para maayos to, di ba? Ang laki nun. Bumaba na, kaso nga lang yung halagang 8,000, sabi natin 8,500 or 8,900, ganon. Malaking bagay na rin yun, di ba? Malaking bagay na yun para sa isang tulad ko, di ba? Kaso nga lang wala man tayong magagawa kasi protocol nga, rules. So yun, ito yung update sa lakad ko mga kalangga. Dito pa ako sa Aerosale. So dito oh, yan way na yan mga kalangga, papunta po yun ng Bulan, Sorsogon na. At ito naman, pagpupunta ka ng Sorsogon City at papuntang Daet. Tapos sa tapat niya na yung Bulkan Bulusan, na tatago lang nung natatakpa lang ng mga makapal na ulap mga kalangga, no? So ito yung sitwasyon ko. So dalaw muna ako sa lula ko dito kasi may lula ako dito. Dalawin ko lang mga ilang lang tambay ako doon. So ito yung update mga kalangga. So samahan niyo ako pa rin sa pag-uwi ko sa Bulan, Sorsogon mga kalangga. So nakakalungkot lang na natutuwa ako kasi maayos ko na to paunti-unti. Ngayong kumbaga step by step nagagawan ko na ng paraan. Kaso nga lang nakakalungkot, nako, yung malaking halaga pa nakakailanganan para ma-process to, di ba? So magtatanong ako doon kung saan ako pwedeng makahingi ng tulong. Pero pag mga ganito, wala eh. Kasi dati na ako nagtanong nito, pwede kang humingi ng tulong pag may mga halimbawa yung buntis, tapos nasa ospital,
may mga malalapit na kang tulong. Pero sa tulad ko na birth certificate, wala. No? Kaya sabi, mag-ipon, dumiskarte, magsumika. Pero nakakalungkot kasi sayang ng pera. No? Sayang ng pera kasi malaking bagay para sa akin yun sa tulad ko. Hindi naman ako talaga, di ba? Simpleng mamamayan, so may pamilya, may 4 na anak at naghihingwa din, di ba? So, yun muna mga kalangga, naglabas na ako ng hindi to sama ng loob, kumbaga sa makakapanood po sa mga nasa government po na nagtatrabaho, okay lang po sa akin na i-share nyo tong video para makita nila at malaman nila yung hinaing ko ba, yung salubin ko na para makatulong sa iba na tulad kung may mga problema sa birth certificate, wala nang malaking gastos. Yung processing kung tutuusin, kasama na yan sa budget. Budgetan ng bawat municipality yung budget para maayos to. Requirements okay lang, requirements. Pero yung babayaran ng pa for processing, nako, kawawa naman tulad ko, di ba? So mag-iipon na naman po ako mga kalangga para dito. So basta ako hindi ako happy, totally happy sa paglakad nito. Nalulungkot ako kasi sayang nung pera talaga, no? Kasi sa panahon ngayon, ako nga namumblema, panggatas ng mga bata, di ba? So, sabi nila pag vlogger ka daw, mapera ka. Hindi. Depende sa views yan. Depende sa skip ads at depende sa support at depende sa mga manunood kung hanggang kung gaano ka laki yung views mo. Minsan wala din, barya, di ba? So, kaya nga sabi ko sa kanila, totally wala man ako magagawa talaga. Kasi ito nasa ano tayo, nasa kailangan nating sumunod. So, pero sana i-share nyo po ito. Hindi ako na ano po, i-share nyo po ito sa makakapanood. I-share nyo po para malaman ng kataas-taasan. Okay lang makarating sa Malacanang, sa Senado itong ano ko, itong hinaing ko po, no? Kasi para makatulong tayo sa iba. Marami pong may case na ganito, hindi malakad-lakad yung papers, may mga problema. Kasi malaking problema to sa requirements sa mga, bawa, magtatrabaho, mag-a-abroad ka, or magpapakasal ka, di ba kailangan to? Paano ka magpapakasal? Ako, sa sitwasyon ko magpapakasal ako sa isang babae kasi lalaki ako, tapos yung birth certificate ko female. Ganon din si Kumari po. Si Kumari, ang birth certificate niya is male. So parehas kami ng problema. No, pinagtagpo talaga yung mga kalangga ng tadhana. Pero sabi ko, ako muna mauna mag-ayos. Pag okay na, makapag-ipon-ipon, ikaw naman mag-ayos ng ano mo. Kasi kung sakaling magpapakasal kami, kailangan pa to mga kalangga. Malaking ano to, kumbaga ito isa sa malaking requirements kung magpapakasal ka, birth certificate na nagpapatunay din na lalaki ka o babae man yung babae, di ba? So yan muna mga kalangga, update lang to sa nangyari. Ito na, pero ito na yung result, no? Dalaw muna ako sa lola ko, tapos maya uwi na rin ako, ha? Yan muna kayo mga kalangga, God bless po. So yun mga kalangga, at palang hapon pa rin. So galing ako sa lola ko, dumalaw ako doon sa kanila. Tumambay mga ilang minuto and then buti lang huminto na ulan, napakalakas ng ulan kanina. Basang-basa lahat mga kalangga. Basa. Ayan. Away na ako kasi ang oras ay mag-aalas 6 na. So marami pa akong gagawin, may hinahabol pa akong ano. Ayun chat na si Kumari Grabe, asa na daw ako. Nami-miss niya daw ako, grabe no. Ilang ano lang ako, oras na wala, na-miss niya agad ako mga kalangga. Grabe talaga. Kaya sabi ko sa inyo hindi ako pwedeng pag nandito ako sa Sorsogon, sa Bulan, hindi ako malimit, lagi lang ako nasa bahay kasi ang gusto nila, pati mga bata, nasa bahay lang ako. Para hininanamnam yung mga oras na magkakasama kami, di ba? Kasi ngayong linggo, paalis na naman ako. Pabalik na naman ako ng diet, di ba? Mamimiss na naman, alam nyo na, syempre. So yan mga kalangga, ito yung update, pauwi na ako ng Bulan. So doon ko natatapos yung vlog ko mga kalangga, no? So dyan muna kayo, at least okay na ako, nakuha ko na yung result ng ultrasound. At bukas ipapasa ko na to. Ay hindi pa pala, kailangan ko pa ng cash, no? Na tanungin ko kung magkano talaga ang kakailanganin kong pera kasi 8,000 plus daw eh. So, at least may requirements na ako. Medical na lang bukas after nito. Xerox ko na lang tong iba. Tapos pag nakalikom na ako ng pera, ipapasa ko na to para ma-process. So, no. So, yun mga kalangga. At least ngayon meron akong nagagawa para sa maayos sa birth certificate ko. So, yun, maraming salamat mga kalangga. Meron pa tong karugtong pagdating sa Bulan, source of gold. Okay. Yun, grabe. So yun mga kalangga, actually nandito na ulit ako sa bahay. At syempre inaabutang, ay grabe, anong kinakain nyo? Spaghetti. Grabe, naka-spaghetti kayo? Kalib, grabe sila mga kalangga kumakain. Spaghetti? Sino may birthday? Yung mga kalangga, at
Dinner pala spaghetti. Hindi, ano, baka may nagbigay. So finally mga kalangga, andito na ulit ako sa bahay. Kakarating ginabi na po ako kasi yun nga, kung dumalaw pa ako sa lula ko dun sa Erosin. So na-miss ko sila. So yan, thanks God kasi safe tayo nakarating dito at medyo naulan-ulan nga po sa daan. So salamat at syempre successful nga po yung pagkuha ko ng medical ultrasound, no? Mga kalangga, ang daming nangyari doon, grabe. Oo, malalaman na natin ngayon. Positive. Andiyan yung result. Hindi ko lang kung positive ba mga kalangga o negative ang result. So, ito mga kalangga, oh. Kinakabahan ako sa resulta kasi siyempre kung negative man o positive to, ito na, malalaman natin. No? Ano ba yung result? Sana negative man kasi kung positive, nako, mga kalangga. Hop, ito na, Erosin General Hospital. Ito na, hindi na bawal bang tayo ito ipakita. Hindi ko makita left, right. Hindi makita mga kalangga. Ayan oh. Hindi ko alam kung ano to. Basta makalangga ang ginawa sa akin to. Pinagkubad ako. Oh, at least, kasi talaga, tapos, grabe. Oh, basahin na lang natin kasi hindi ko man mabasa to. Ayan, oh. Scrotal ultrasound. Oh, male, pangalan ko, syempre, male nga nakalagay. Oh, diba, ito. Both tests are normal in size and echo pattern. The right test. Oh, diba, measure, ayan, oh. Tapos, left test is normal yung, normal. Oh, normal naman. Normal yung baby ba? Parenchymal, ayan. HU pattern is homogeneous. No focal mass is seen. O, ibig sabihin, walang nakita na basta. Sabi. Dugo-dugo na naman ilong ko nito. Both epididymal head are normal in size and ibig sabihin dalawa daw yung both na alam mo na yung dalawang egg o betlog ba o lato-lato ba normal man. So, ibig sabihin may lato-lato talaga na nakita doon. Oh. The left epididymal head measure, ayan, may measure 0.9 times 0.07 cm. Grabe. May mga measure. Grabe, may mga measurement pala. Nakalagay dito. Alam niyo na, no focal mass seen, di ba? Walang nakita na focal, ba 'yon? Walang hiwa na nakita. Ibig sabihin, buo talaga. Hindi dalawa, isa lang. Ito na yung result, There are no complex. Ibig sabihin walang complex, walang komplikado na sitwasyon. Tapos solid solid daw, matigas. Gabi, ibig sabihin tumitigas pa. Dito, baka sabihin, ayan solid. Pakita niyo. Baka mamaya ginagawa ko, ayun nakalagay solid. Ayan solid. Ayan solid ibig sabihin tumitigas pa siya. Sabi ko naman sa inyo eh. Diba? Ito yun. Asa na tayo? Sa solid na. Or cystic lesion noted in both inguinal region. Ano pa na? Mga region 5, mga region na to. Iba-iba. Hindi ko alam kung ano mga region to. Regions pala may S. No graphic evidence, walang ebidensya na nagpapatunay na ako'y babae. Parang ganun, di ba? Knitting bowel, segment during valsalva. Ayan maneuver in the time of examine. Maneuver in the time, ibig sabihin nag-examine ako sa oras na binigay nila sa akin. Di ba ganun na yun? Impression, may impression normal ultrasound of the testes and epididymis. Alam mo yung testes, Tagalogin ko pa ba yung testes na yan? Lato-lato. And, ayun na.
O, ayan, no evidence of hair knitting bowel. O, pares lang nun. Examination, follow-up, is suggested if clinical warranted. O, yan. Ito na, di ba? O, ibig sabihin, mga kalangga, wala man nakitang negative. Ibig sabihin, ito na yung nagpapatunay, mga kalangga, na tunay talaga. Tumitigas nga. Nakalagay dito, solid. Matigas daw, tumitigas. Di ba? Tapos itong mga drawing, ultrasound, ito yung inalagay dun sa ano ko, 'di ba? Ayan, tinitingnan. O inaano niya, o 'di ba? Left, may right, o ganun. So ibig sabihin mga kalangga, walang negative, positive po na tunay tayong lalaki. No? Sa mga nagtatanong ha, sa mga nagtatanong at nagdududa, tunay po itong ebidensya, o tumitigas nga. Solid, hard. May sukat pa. Ha? Ay, gusto no. Ito yan naman. Ha? Makasabihin, ano lang to, galing to sa, ano talaga, hospital sa Erosin. So, yun mga kalangga, natapos ng aking vlog ngayong araw yung lakad ko. So, ito yung ipapasa ko dun sa requirements, mga kalangga. Tapos, medical pa. Bago nila ako bigyan ng medical certificate, ito muna ipapakita ko dun sa, hindi ko alam kung magkano pang bayad. Tapos, mag-iipon pa ako na bukas malalaman kung magkano yung kakailanganin kong pera para dun. So, sana pumaldo ako at kayo na bahala mga kalangga kung gusto niyo akong tulungan para maayos to. Kasi, ito yung isa sa mga laking problema ko hanggang ngayon. Ayan na ka. So yun mga kalangga, at pasensya na, no? Di na lang natin sa biro-biro. Siyempre, ganoon man talagang buhay. Kailangan enjoy. At salamat sa lahat ng Rochelle community, sa lahat ng mga anonymous supporters, sponsors sa patuloy na pag-support niyo po sa amin. Sana hindi po ay magsasawa, and lalo na sa mga charity works namin. Nakita niyo naman po yung vlog ko kanina, ay kahapon pala kami kumalat. Tatlong po yung beneficiary na senior. So mamaya mag-edit na naman ako. Salamat sa pag-antabay. So sana tuloy-tuloy po yung ganda ng views. Kasi makalangga, hindi naman to para sa amin, sa akin, no? Para din to yung mga, siyempre alam natin, yung mga beneficiary natin, inaasahan tayo niyan. Tuloy si nanay nung nakita ko ni Lola Lilia. Ay, Lilia ba yun? Ninita pala. Nagkaluwa-luwa agad. Naiyak-iyak. Alam ko yun. Tears of joy. Siyempre, yung lungkot at saya naghaluhalo na. No? Tuwan-tuwa siya. So, narasin niya. So, salamat sa mga patuloy na suporta sa amin. So, pasensya na sa aking vlog ngayong araw. Sana support nyo pa rin kahit saan magpuntang Raw Boys. Saan man dako ng mundo, ano man yung vlog. Lalo na sa mga charity work. Kasi para mas marayo po tayong matulungan tao. Kasi aminin man natin sa hindi mga kalangga. Pag wala talagang bis, wala man, paano man tayo makapag-support sa ating mga beneficiaries, sinusuportahan. Tapos, syempre, yung pang-support natin sa ating sarili. Di ba? So, bagkos ay ganun pa man. Salamat sa lahat ng support, mga kalangga. So, antayin nyo ang Kuya LP sa diet. Ayusin ko lang talaga to, maayos to. So, alamin ang result, no? No? Malalaman na. Nalalaman na ngayon kung ano talagang result, no? Negative ba o positive? Di ba? God bless, mga kalangga. Yes.